ibibenta mo yan para pang bili ng pagkain. Saan ka man naliligo? Ilamo. So mga katawan, mayroon na akong i-share sa inyo na talagang hindi maganda. Talagang nalulumo talaga yung puso, yung damdamin ko. Sana nakikita ko kanina na si tatay. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Kumikita naman. Magkano? Pero nakakain naman araw-araw. Ayos naman. Gusto mo kumain? Ha?
Hindi kayo sumasakay? Ay, ibig sabihin yung mga pamilya mo mayaman. May mga kaya sa buhay. Ha? Kasi nakikita kasi kita doon kanina, nakaano ka, parang sobrang bago, parang nagugutom yata ako si Kuya. Pumili kasi ako ng ulam. Mga tricycle driver. Tapos ngayon, ilan taon ka na dito sa Parañaque, dito sa lugar namin? Tatlong taon. Tapos ilang araw nilakad mo Baguio to dito? 15 days. Nakakaraos ka nun? Pagkain. Mabait talaga yung mga Pinoy, no? Sa Bulacan. Tapos dito pa lakad-lakad ka lang dyan, maghanap ng mga bote tsaka ano. Mga lata, may kita naman kahit paano. Ayos. Wala naman nagagalaw sa area ito. Kilala ka na. Saan dito sa Better Living? Sa Sukat Highway. Sa Baliwan. Pero makakain ka naman sa tamang oras. Okay naman. Pero tay, kaya mo magtiis na ganito yung ano mo, yung kalagayan mo? Paano pag umulan? Dito, paano pag umulan dito? May masisilungan. Saan? Dito sa atin? Dito sa ano? Sa lugar? Sa Rodriguez. May nga, mayroon mga matulog. Dito, wala dito. Kaya pag umulan, takbo ka doon. Grabe tayo, no? Hirap ng kalagayan mo. Kaya umalis ka talaga doon kasi ano, grabe katatag mo tayo, no? Kahit ganitong buhay lang, no? Masaya, no? Ganun ka katatag. Tapos ngayon, mamaya ibibenta mo yan para pang bili ng pagkain. Saan ka man naliligo? Ilamos. Panglaba. So, ayaw mo na talaga bumalik sa pamilya mo. Hindi ba pwede manghingi ng ano, manghingi ng bawat isa ng sorry para magiging okay na yung buhay mo? Saan ka ba? Dito lang, dito sa Baguio, di ba? Cavite. Paano ko napunta ng Baguio? Ako, taga dito ako, kaso lang madalas akong wala dito. Nakikita lang kita kanina kasi bumili ako ng ulam. Sabi ko, balikan ko nga si tatay, baka gusto kumain. Kahit paano naman, may trabaho naman tayo ng konti. Ngayon,
Balikan kita tayo kung ano, pambili mo ng pagkain, meron yata akong pera dito. Magkano lang to? Ito tayo, 200. Pangkain mo yan mamaya ha, para hindi ka magutom. Oo, para pagkain mo, balikan kita pagka wari mamaya or bukas. Tipirin mo na lang kahit pa paano. So paano? Vlog natin para kung mayroong makatulong eh. Oo, balikan kita, interviewin kita. Pwede naman ako, may business naman ako sa mapunta. Oo, sige. Babalikan kita dito or bukas, ha? Meron ako cellphone number nga pala. Mayroon pa. So ilang taong ka na dito tayo sa ano? 3 na? 4? Wala, dapat ko sa nabibigyan naman dito sa Grabe naman yung dinaranas mo sa buhay tayo. awa ako sa Di ako tayo, malapit talaga ako sa mga ano, sa mga naninirahan sa lansangan dahil siyempre mahirap, galing din tayo sa mahirap ay hanggang ngayon mahirap pa rin naman tayo. Kaya lang, pagka mayroon naman tayo kahit pa paano, bibigyan natin. So wala ka dito bukas? Hanggang Sabado wala ka dito? Oo. Sigurado pag nagano to, pag i-ano natin, may kilala ka ng mga pamilya mo, hahanapin ka nun. Oo. Grabe naman ang hirap ng buhay no? Basta yung kwantay, pagkasyahin mo na lang tayo kasi wala naman tayong sapat na pera tayo. Yung number mo. Oo. Itong number na lang tayo, tatawagan na lang kita. Sige tayo ha, mag-ingat ka tayo. Bukas or makalawa, kung wala ako dito, nasa trabaho ako ha. Ito tayo. Tapos, mag-ingat ka lagi kasi hindi natin alam na may mga ano to tayo? Asero. 070 ano to? 0970 sige tay, yun lang tay ha, ingat ka kasi ako may train kasi ako ngayon na lang nakikita kita kanina doon sa bumili kasi ako ng ulam ng pagkain namin ngayon pagkaan ko nakanganga ka doon baka nagugutom ka na pinalikan kita pagkatapos kong kumain alis na ako. So sige tayo, ingat ka ha. So yun mga katawan, dating sa mga ganong bagay kasi naman tao sa lansangan parang tinulurog yung puso ko dyan dating sa mga makahirap. Pero buti na siya, kumikita na siya ng 150 pagkain lang niya sa pinagbibigay kaya binibigyan natin kahit pa paano pag ilang araw na din yun pagkain niya kaya wawa, grabe. Alright, so yung mga katawan kanina
kakwentuhan ko doon si tatay, kahit paano inabutan ko siya, kahit makakain naman siya ng masarap na ulam, no? Awang-awa ako kanina, talagang awang-awa ako, para dinudurog yung puso ko, dahil syempre ayoko naman makikita natin na kumakain din ng masarap pero mayroon namang hindi kumakain. Talaga yung pinagkwento namin kanina, bilib ako sa kanya, talagang matibay siya, kasi ang hanap buhay yan, nagbabasura lang siya nanguha ng mga bakal, mga plastic, mga karton. Kaya hindi ko lubos maisip na sa ganong edad niya kaya pa niya. Kaya kausap ko siya kanina, mga katawan, talaga parang dinudurog yung puso ko. Grabe. First time ko to na nangyari ng ganito. Kaya sabi ko, bihira. Talagang nakakaawa. Grabe. Paano na lang kung, di ba, tayo yung nasa kalagayan niya, tapos walang mapansin. Tapos gutom na gutom ka, hirap na hirap ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain. Pag wala kang makuha ng mga lata, mga karton, wala kang makain. Pero kahit pa paano daw, nagbibigay na yung mga tricycle driver sa kanya ng pagkain. Grabe. Pakahirap ng buhay na parang dinudurog yung puso ko na aywan. Nabutan ko siya ng konti. Kahit pa paano, mahiraos man na niya yung pagkain niya or 2 araw, kasi wala naman tayong kakayahan na bibigyan natin siya ng malaking pera kasi nga kinikita natin sa trabaho natin, sapat lang din. Kaya sabi ko nga, babalikan ko siya. Baka sa sunod na araw, kung magkakapira tayo, bibilihan ko na lang siya ng bigas. Tapos bibigay ko na rin siguro yung lutuan ko, tapos yung butane ko siguro, para kahit paano makapagluto siya. Pero sa palagay ko, hindi pwede kasi wala din siya kaldero. Napakahirap ang buhay. Grabe. Kaya kanina, mga katang, sa totoo lang, habang nag-interview ako sa kanya, namamangha talaga ako sa tibay ng kanyang pananaw sa buhay. Grabe. So yun lang, mga katawan, na-share ko lang sa inyo dahil ako po ay maunawain talaga ako kahit saan man sa hayop, lalo na sa tao, di ba? Pero hindi na ako magdadrama, mga katawan. Hanggang dito na lang. Alright?